sa buhay natin, pag may mga tinatanggal ang Diyos, alam mo hindi ka dapat malungkot. Although malulungkot ka, kasi ang realidad ng buhay, pag may tinatanggal ang Diyos, ang response natin, nalulungkot tayo, nagre-rebelde tayo, pero ang pinaka-the best na response dapat natin, pag may tinatanggal si Lord sa atin, ang pinaka-the best na response, Lord, thank you! Alam mo kung bakit? Dahil tinutulungan ka ng Diyos na tanggalin ang bagahe mo para pag sumunod ka sa Kanya, wala kang bitbitin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya lang baliktad ang ating response. Pag may tinatanggal sa atin si Lord, nagtatapo tayo kay Lord, nagagalit tayo kay Lord kasi nga hindi natin alam, may malalim na mensahe ang pagtanggal ng mga bagay ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kaya lang ang prayer natin, Lord, bigyan mo muna ako ng ganito. Ganito muna ang gawin mo sa akin, kaya ako maglilingkod sa iyo. Ang problema, maglilingkod ka kaya sa Panginoon pag binigay na ng Diyos lahat? Lalo kang hindi makakapaglingkod. Kasi marami ka ng alalahanin sa buhay. Amen po ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi bukas, ngayon. Amen po ba? Ngayon ang paglilingkod sa Diyos. Kaya meron ka o wala, maglingkod ka sa Diyos. Dahil kung maglilingkod ka sa Diyos, pag binigay na ng Diyos ang lahat, paano kung kunin ng Diyos sa panahon na naglingkod ka na? Sabi ko, Lord, meron ako ngayon na wala, tuloy-tuloy ako sa paglilingkod sa iyo. Kung may idagdag man si Lord sa buhay mo, meaning to say, kaya mo na kasing dalhin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kung kayo binibigyan ngayon ng Diyos ng mga bagay na sabihin natin, Lord, financially, materially, binibigyan ka ng Lord, hindi para yan magpabigat sa iyo, kapatid, kundi para mag-glorify ang Diyos sa buhay nyo. At para ipagamit nyo sa Panginoon ng mga bagay na yan, dahil ang purpose lagi ng Panginoon, kaya tayo minumultiply para mapapurihan ang Diyos natin. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palapakan nga po natin si Lord sa bagay na yan. Bakit una mo mamahalin ang sarili mo? Kasi pag hindi mo minahal ang sarili mo, hindi mo mamamahal ang ibang tao. Pero kung minamahal mo ang sarili mo para sa sarili mo lang, then walang purpose. Pero kung minamahal mo ang sarili mo para mamahal mo ang ibang tao, yun ang purpose. True Christians strive to love others. Ang tunay na Kristiyano, marunong magmahal ng ibang tao. Amen po? Magulang mo yung mamahalin natin, yung pamilya lang natin. Huwag natin yung mamahalin lang, yung mga taga-church lang. Hindi po. Pwede ka magalit, pero hindi ka magkakasala kung galit ka sa masama. Kung ikaw ay may asawa, yung asawa mo may ginagawang masama at mahal mo pa rin siya, tama yun. Pero kung mahal mo ang ginagawa niya masama, doon na nagkakamali. Tama, mahalin natin ang ating mga kaibigan, kapatid o mahal sa buhay na makasalanan, pero huwag natin mahalin yung kasalanan. Sino dito may patakaran na ganito sa buhay? Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Pero hindi daw ganoon ang sabi ng Panginoon eh. Tama po ba? Parang sinasabi kasi natin, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Kung galit ka sa akin, galit din ako sa iyo. Wala tayong pinagkaiba sa mga tao makamundo. Christian tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoon at totoong mga Kristiyano, nagmamahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal at mga taong ayaw sa iyo. Take note, ang tunay daw na tatak ng isang tunay na Kristiyano, ano? Ang sabi dito? Minamahal yung ibang tao. Pag hindi na si Lord ang yabang natin at ibang bagay na ang yabang natin, kaya ng Diyos tanggalin yung yabang natin. Pero kung ang Diyos ang yabang natin, hindi niya tatanggalin ang sarili niya sa atin. Amen. Kasi siya yung yabang natin. Alam niyo sabi ng Bible, ang Diyos ang ipagmalaki ng ibig magmalaki. May ipagmamalaki ako. Sino? Yung Diyos ko. Amen po ba? Sino pinagmamalaki nyo? Kung ang Diyos ang pinagmamalaki nyo, tama ang pinagmamalaki nyo. Amen no? Kasi ang Diyos ang pinaka. Lahat ng bagay na pwede mong sabihin sa Diyos na pinaka, siya naman talaga yun. Wala nang aangat pa, wala nang higit pa sa Diyos dahil siya yung Diyos na pinaka. Ang totoong Kristiyano, number 1, nagmamahal sa ibang tao. Pangalawa, ang totoong Kristiyano, namumuhay ng payapa. Pangatlo, ang totoong Kristiyano ay nagtatagumpay sa kasalanan at sa kasamahan. Greater is He that living in me than he that is in the world. Makapangyarihan ang Diyos na nakatira sa akin kaysa maliit na Diyos na naninirahan sa sanlibutan ito. Makapangyarihan ang Diyos sa langit kaysa demonyo na nakatira sa sanlibutan. Amen po? Kung totoo kang Kristiyano, wag kang mag-isip na maghiganti kahit pwede kang maghiganti. Pastor, hindi ko kaya maghiganti. Praise the Lord, kung hindi mo kaya maghiganti, ipaghihiganti ka ng Diyos. Amen o ba? Isa lang ang paraan para mapagtagumpayan natin ang kasamaan. Gumawa tayo ng kabutihan. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, na mahalin ang mga taong hindi tayo ibig-ibig, hindi natin kaya.
Magugulat ka, ang tindi ng ginawa sa yung kasalanan, ang tindi ng ginawa sa yung masasakit na salita, pero nakuha mo pa rin ipag-pray. Hindi na kasi ikaw yun. Sino na yun? Yung Diyos sa kaloob-looban mo. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Unless tulungan ka ng Diyos, magagawa mo yun.